Paano ba mag-budget ng 25,000 pesos para sa isang pamilya with 2 adults and 3 kids? Sapat ba ito? Paano niya pagkakasyahin ito? Hi, ako po si Janice at ito ang Pinay Investor. I share practical and Bible-based tips on budgeting, saving, and investing to help you manage your family finances better and to help you achieve your financial goals faster. At ngayon ay tutulungan nating mag-budget si Jane. Ang sabi ni Jane, pa-help po on how to budget sa allotment na pinapadala ng asawa ko every month. We have 3 kids po, and di kami nagre-rent, so bills, utang, and groceries lang ang ginagastos namin, tsaka needs ng mga bata. Minsan po yung allotment ko aabot ng 25,000, pero pag mababa yung dollar, 24,000 lang. Pinapanood ko po talaga yung mga videos mo on how to budget. Sa totoo lang po, now ko lang po kasi masusubukan mag-budget na gamit ang budget system mo. Nakaka-inspired panoorin. Sa 15 pa yung monthly allotment ko, kaya planning po ako na this August 15, start na ako to organize and budget sa pera. Kasi gusto ko po talaga makaipon at mabayaran yung mga utang namin. First of all, thank you Jane for watching my videos at salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Alam ko na hindi madaling mag-share ng budget at mga kaperahan sa iba, lalo na sa akin na hindi tayo personal na magkakilala. Kaya thank you for trusting me and for sharing your story with us. I'll try my best na makatulong at makapagbigay ng advice sa'yo sa video na to. Itong nasa right side, ito yung monthly budget na shinare ni Jane sa atin. Ito yung budget nila for 1 month from August 15 to September 15, 2021. So, iisa-isahin natin yan. So, ang pinakauna nating inaalam kapag nagbabudget tayo is yung ating expected income. At sabi nga ni Jane, ang ina-expect nila is 25,000 pesos na allotment. Aalamin naman natin yung kanilang expenses. Sa fixed expenses, ang total nito is 6,000 pesos. Pero mamaya, iisa-isahin natin yan. Then, yung variable expenses naman is 13,500. Yung due payments, ito yung mga pagkakautang nila dahil nagkautang sila dahil kakaalis lang ng kanyang asawa noong June 30. So, iniwan lang sila ng 15,000. So, hindi sapat yun for 1.5 months na budget nila at sa mga expenses. Kaya nagkautang sila ng 5,580. At sana, sabi niya, ay makapag-ipon siya at least 2,000 pesos for this month from this allotment at makapagbigay din sa church ng at least 2,000 pesos. So, kung ito total natin itong expenses na nilagay ni Jane sa kanyang monthly budget, ang magiging total nito is 29,080 pesos. At kung titingnan natin, mas malaki yung expenses kaysa sa ina-expect nilang income na 25,000 pesos lamang. So, ito yung problema ni Jane. Ito yung kailangan niya ng tulong natin, ng advice natin. Kinompute niya lahat ng kanyang expenses. Sabi niya nga, negative 1,000 na daw siya. Di pa nako-compute yung church at sa savings nila. Kaya gusto niya ng help natin para mapagkasya yung first allotment ng kanyang husband ngayong August 15 until September 15. Sabi niya, nakakasakit ng ulo mag-budget. Well, I understand, Jane. Alam ko, napaka-challenging ang mag-budget. Kaya don't worry, gagawin ko ang aking makakaya para matulungan kitang pagkasyahin or ma-budget natin ng maayos ang inyong income, ang inyong allotment. At ang sabi ni Jane, ito yung mga kailangan niyang bayaran this month. So, kasama na yung fixed expenses na 6,000, variable expenses na 13,500, at ang due payments na 5,580. So, kung hindi pa kasama yung church at saka yung savings, ang total expenses nila is 25,080 pesos. At kung i-minus natin yan, lumalabas na kulang pa ng 80 pesos. Pero at least hindi ganun kalaki ang difference, 'di ba? Kaya nga lang wala pa siyang masisave at wala pa siyang maa-allot for their tithes or offerings para sa church. So, ano ba yung gagawin natin? Just to give you a background, ang sabi ni Jane, sa household nila ngayon, may 2 adults. Kasama nila yung tita ng kanyang asawa at meron silang 3 kids. So, isang 9 years old, 5 years old, at 3 years old. At ito yung kanilang mga expenses. Sa fixed expenses, ang electricity nila ay 2,500, yung water is 500, yung gasol 1,000, at may 2 silang utang na binabayaran na tig 1,000 each per month. Tinanong ko si Jane kung bakit kaya ganito kalaki yung kanilang electricity na 2,500. At ang sabi ni Jane, meron daw kasi silang aircon at ginagamit nila ito dahil naiinitan yung mga bata. So sabi ko,
baka there's a way na bawasan yung kanilang usage ng aircon para mabawasan din yung kanilang electric bill. At sabi naman niya, yun nga ang ginagawa nila ngayon, binabawasan na nila yung paggamit ng aircon kasi gusto rin nilang bumaba yung electric bill. Sa water naman, kaya ganito daw kalaki kasi meron pa daw silang mga previous na bills na hindi pa nababayaran, kaya unti-unti nilang binabayaran, dinadagdag nila sa kanilang water bill every month. Yung gasol naman, they are based daw in Mindanao at ang gasol doon ay 990 pesos. At yung credit 1 and credit 2, yun yung gusto niyang matapos na para makapag-start na silang mag-ipon. So, ang naging recommendation ko dito kay Jane, ang naging advice ko is kung pwedeng bawasan yung kanilang AC usage, kung pwede lang naman. Sa variable expenses naman, ang food and groceries nila ay 10,000 pesos, ang vitamins and milk para sa mga bata 2,000, kids allowance 500, siguro kasama na dito yung mga pamerienda or baka minsan nagpapabili sila ng candy or kung ano-ano man, at mayroon din siyang personal allowance na 500 pesos na sabi ni Jane ay ginagamit niya pampagas sa motor niya. Yung motor niya ginagamit niya siguro for transpo pag may kailangan puntahan or pagpupuntang palengke or grocery. At naglaan din siya ng 500 pesos para sa miscellaneous at sabi niya ito yung idadagdag niya sa food and groceries kung sakaling magkulang. So ang total na variable expenses is 13,500. Ang nakita kong pwedeng tingnan ni Jane dito ay yung miscellaneous. Baka sakaling hindi naman nakailangang idagdag to sa food and groceries kung mapagkakasya niya yung 10,000 pesos for 1 month. So kung kaya niyang hindi nagastusin yung miscellaneous na 500, pwede itong makabawas sa kanilang mga gastusin, sa kanilang expenses na pwede niyang ilagay dun sa kanilang savings. Ito namang due payments niya na 5,580. Ito daw ay non-negotiable at kailangan na nilang bayaran as soon as ma-receive nila yung kanilang allotment. So, hindi na to pwedeng mabawasan. At itong others naman, ito yung goal ni Jane na makapagsimula ng mag-save at least 2,000 pesos per month at makapagbigay sa church or ng tithe na 2,000 pesos. So yung savings, sabi ko mahalaga talaga yung pagsisave kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng emergency or kailangang may gastusan. Mas maganda yung meron kang nakatabi kahit papano. At yung tithe naman, gusto na ni Jane na makapagsimulang mag-tithe kasi naniniwala siya na it's time to give back to the Lord kasi ang dami niya na daw nalampasan ng mga challenges sa buhay, nilang mag-asawa. So gusto naman nilang magbigay kahit papano, kahit magkano lang para sa church, para kay Lord. At i-share ko lang sa inyo yung sinabi ni Jane dito. Ngayon pa lang daw sila magsa-start magbigay ng tithes at aware naman daw ang kanyang asawa at ini-encourage niya pa nga na mag-tithe ng 10% ng income niya. Nag-okay naman daw siya at sabi pa nga na magbigay sa church kahit konti or kahit magkano lang, basta from the heart. At nakakatuwa yung sinabi ni Jane dito na start na po akong mag-give back kay Lord sa blessing na binibigay niya sa amin after all the challenges na hinarap namin from the start. Nakaka-inspire. Kasi tithing actually is a matter of the heart. Nasa puso yan. It is an act of obedience. It means na sinusunod natin yung commandment kasi sabi ni Lord sa Bible, we have to give the first fruits of our labor. Kailangan nating ibigay yun kasi that belongs to God. Everything that we receive, including our ability to work, our ability to produce wealth, kahit yung good health lang natin na nakakapagtrabaho tayo, isang napakalaking blessing na yan. And as an act of obedience, we give back to the Lord from the heart. Kasi sabi nga, di ba, the Lord loves the cheerful giver. So kung magbibigay ka at wala naman sa puso mo, wag na lang, 'di ba? Kasi it is a matter of the heart, it is an act of obedience, and it is an act of faith. Nagbibigay tayo ng tithe, nagbibigay tayo pabalik sa Lord because naniniwala tayo that kahit gaano pa kulang yung kinikita natin, kahit gaano pa limited yung income natin, we believe and we trust that God will provide. At sabi nga ni Jane dito, sa Diyos po talaga ako kumakapit. I know God will provide us. May maisang makain lang po, laking blessing na po yun galing kay Lord. Amen. Totoo yan, Jane. Ang tanong, are you giving God the first part of your income? Or are you giving God your leftovers? Yung first part ba yung binibigay natin, yung tithe, yung 10%? Or yung tira-tira lang, kung magkano lang ang sobra, kung may sobra, yun ang ibibigay natin sa church. Minsan nga, yung mga tira-tira nating coins sa bulsa, yun yung ino-offer natin pag nasa church.
at ikaw lang ang nakakaalam ng sagot mo dito. Going back to Jane's budget, ano ba ang pwede natin maitulong kay Jane? Sabi nga niya dito, sana po matulungan niyo po ako pagkasyahin po yung padala ng asawa ko. So tingnan natin. So ito yung income, yung budget ni Jane, at yung income niya is 25,000 pesos. Kung uunahin niya at ipaprioritize niya yung kanyang tithe or pagbibigay sa Lord, 2,500 kung 10% yung ibibigay niya. So sample lang po ito. Jane, ikaw pa rin ang nakakaalam kung kaya to ng budget mo at ito yung galing sa heart mo na ibigay sa church. So kung halimbawa ang income ay 25,000 pesos, ang 10% nito is 2,500. So ang magiging balance na lang, ang sobra nito is 22,500 at ito yung pagkakasyahin mo for your household expenses. Kapag may excess, kapag may sobra, yun yung ilalagay mo sa savings. So sa ngayon, okay lang yung ganitong formula dahil hindi pa naman kasi natin alam kung sasakto o magkakasya yung kanyang 25,000 sa dami ng kanyang expenses sa ngayon dahil first allotment pa lang naman nila. So ano ba yung mga pwedeng gawin? Ano ba yung mga pwedeng nating i-advise or tips na pwedeng nating i-share kay Jane? So ito yung mga action steps na naisip ko, Jane. So first, reduce your AC usage. Nasabi ko na to kanina. So kung pwedeng bawasan yung paggamit ng aircon, makakatulong yan para bumaba yung inyong electric bill at para magkaroon kayo ng opportunity to save. Diba? Number 2, track your expenses. So, yung inyong variable expenses dito na food and groceries at yung iba pa, mas maganda kung matatrack nyo isa-isa talaga. As in, every day, i-track mo kung magkano yung nagastos nyo per day para alam mo kung mayroon ba kayong pwedeng bawasan para kahit papaano ay hindi nyo magamit lahat yung 10,000 for food and groceries kung kinakailangan. At meron din akong budget tracker at expense tracker na pwede mong gamitin or i-download sa aking website. Pero kung meron kang notebook at papel dyan, gamitin mo yan. You don't need to print this kasi dagdag gastos din yan. Pero kung meron kang papel dyan, pwede na yan. And number 3, create a meal plan. Mahalaga ang pag-create ng meal plan kasi dito mo mababudget yung food nyo, yung food expenses nyo. So halimbawa, kung kasi ang food and groceries dito 10,000, sinali na yung groceries. So assuming lang na 2,000 lang dito yung sa groceries or sa mga kailangan sa bahay, sabon, ganon, at 8,000 dito ay for food budget for 1 month, pwede natin gawing per week. So, 2,000 yun per week. At kung i-divide pa natin yan by 7 days, so 285,000 yung food budget nila per day. So, ngayon, isipin mo, ano ba yung mga pwede naming ulamin or ano ba yung pwede naming iluto para mapagkasya yung 2,000 pesos per week at around 285 pesos na budget per day. So, ilista mo yung mga ulam na niluluto nyo, pati mga ingredients, alamin mo kung saan ka pwede makabili ng mas mura, at pwede ka rin mag-download sa aking website ng meal plan kung gusto mo lang naman. Pero again, kung may papel at ballpen ka dyan, pwede na yan. Number 4, grow your own food. Kung meron kayong kahit maliit lang na space sa backyard nyo, kasi nasa probinsya sila nasa Mindanao. So kung meron kayong konting lote dyan or space dyan na pwede kang magtanim, try mong magtanim ng sariling gulay. Para pag kailangan mo ng talbos, hindi ka na bibili. Pipitas ka na lang sa garden mo. Kung kaya lang naman at kung meron kayong available space, try to grow your own food. Malaking tulong yan. At masustansya pa. Number 5, buy groceries at the supermarket. Sa probinsya kasi, kadalasan, pag nawawalan tayo ng ulam, bibili na lang tayo sa tindahan ng canned goods at alam natin na mas mahal na yun kesa sa grocery, kesa sa supermarket. So, mag-budget ka, maglista ka ng mga groceries na kailangan mong bilhin kahit once or twice a month pumunta ka sa grocery store at bilhin mo na lahat ng mga pangangailangan nyo para hindi mo na kailangang pumili sa tindahan pag nauubusan kayo kasi mas mahal na. Sayang. And number 6, find ways to earn extra income. So, sinabi ko to kay Jane, meron kayang ways na pwede mong gawin para kahit papaano makadagdag sa income. At sabi naman niya, minsan daw nagpipake siya ng donut or something na pang snacks at nakakabenta daw siya ng 80 to 90 pesos. Sabi niya, maliit lang yung nabebenta ko at yung income niya per day, mga 80 to 90 pesos. Alam mo, Jane, hindi yan maliit. Malaking tulong na yan kung i-add mo yan for 1 month.
almost 2,000 pesos na rin yan. Pero alam ko hindi naman siguro yan everyday. Kahit sabihin natin every other day ka lang magluto or magtinda nito, meron ka pa rin more or less 800 to 1,000 pesos na kita. At malaking tulong na to. Mailalagay nyo na yan sa inyong savings. O, diba? So, find other ways to earn extra income kung kaya lang ng time mo, kasi alam kong mahirap maging nanay, lalo na 3 ang inyong anak at meron ka pang 3 years old na baby. So, kung meron lang opportunity to work from home or to sell something for additional income, i-consider mo din. Ngayon naman, tingnan natin kung halimbawang naging okay naman yung budget, kasi like what I always say, a budget is not set in stone. Hindi naman to parating ganito. Every month nag-change ang budget. Depende yan sa gastos, depende sa pangangailangan for the month. Like sila ngayon, ang dami nilang bayarin. So kapag ka nabayaran na nila to, most probably sa susunod na allotment, sa susunod na budget nila, mababawasan na yung kanilang expenses. In that case, pwedeng mag-change yung kanilang formula. Halimbawa, income nila is 25,000 at kung gusto talaga nilang i-prioritize ang pagta-tithe, o unahin nila to. So, 25,000 minus tithe na 2,500 or 10%. Tapos, uunahin din nila ang savings na 2,500 which is 10% also. At yung sobra na 20,000 or 80% ng kanilang income, yan yung pagkakasyahin nila for all their expenses. So, kung dati ang formula ay income minus tithes, minus expenses, equals savings. Sinisave lang nila kung ano yung sobra. Ngayon, kapag ito na yung naging sitwasyon nila, pag umukay-okay na yung kanilang budget, pwede na nilang gamitin tong formula na income minus tithes minus savings equals expenses. So, pagkakasyahin na lang nila yung natira, like ito, yung 20,000 para sa kanilang mga expenses. So, yun yung aking mga suggestions at advice sa'yo, Jane, at sana ay may natutunan ka sa aking mga tips at sana ay mai-apply mo din to sa iyong budget. At sa inyong mga friends, kung mayroon pa kayong gustong idagdag kung papaano ni Jane pagkakasyahin yung kanilang budget, feel free to post your comments down below, yung inyong mga tips and suggestions para makatulong din tayo kay Jane at sa iba na may ganitong sitwasyon. Share ko lang din yung sinabi ni Jane. Sabi niya daw sa kanyang asawa na it's time na para mag-ipon para sa mga kids at sa ating pamilya. And hopefully this year and forward, makapagpundar na kami para sa amin at savings para sa mga bata for their education. Totoo yan, Jane. Napaka-importante ng pag-save. Kaya nga, kung kakayanin na ng budget, unahin niyo muna ang tithing kung kaya lang, and from the heart, and then savings. Unahin niyo din ang savings before niyo pagkasyahin yung natitirang budget for your expenses. Kasi, hindi habang buhay nasa abroad yung husband mo, hindi habang buhay magtatrabaho kayo. At syempre, mag-aaral din yung mga anak niyo. Yung isa nga siguro nag-aaral na at mag-aaral na yung pangalawa. At least meron na kayong nakatabi, nakalaan for their education. At sa iba niyo pang mga financial goals. At nakakataba ng puso ang sinabi dito ni Jane na nakaka-inspire naman talaga yung mga videos mo. May mga learnings. Isa po kayo sa nagpapa-inspire sa amin. God bless po sa iyo, ma'am. More videos po sa iyo para maka-inspire ng mga mommies and daddies to do budget. Approve po talaga ako sa husay at napaka-arrange na pagtuturo niyo po. Alam mo, Jane, maraming salamat sa sinabi mo, and I'm so grateful na meron palang natutulungan at nakakatulong pala yung aking mga videos sa inyo at sa aking mga viewers. Talagang binibigay ko lahat ng papuri, lahat ng glory kay Lord dahil kinagamit niya yung videos ko para makatulong sa iba. At alam mo, more than the inspiration that you get from my videos, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ang nag-inspire sa amin ngayon. Yung hard work mo, yung dedication mo na pagkasyahin yung budget ng asawa mo para sa family nyo, talagang nakaka-inspire. Alam mo, it teaches us na tayong lahat may mga problema tayong kinakaharap, pero iba-iba tayo ng problema. And today, you reminded us na kung kami namumroblema para sa ibang bagay, ikaw, ito yung pinoproblema mo, kung papaano mo i-feed yung iyong family, kung papaano mababayaran yung inyong mga utang, paano pagkakasyahin yung limited na budget nyo. Marami pa tayong napag-usapan na hindi ko na share dito, pero sobrang na-inspire din ako sa story nyo,
Kaya thank you so much, Jane, and to your husband. And I pray na lalo pa kayong i-guide ni Lord, i-protect kayo ni Lord. Ganon din yung asawa mo na seaman, na sana ay healthy lang kayo, walang problemang malaki, at kung ano man ang dumating na problema, kapit lang kayo kay Lord. Hindi kayo pababayaan ni Lord. Magtiwala lang tayo sa Kanya at patuloy lang tayong magdasal sa Kanya. That's all for my video today. Sana ay may natutunan kayo sa kwento ni Jane, sa ating pagbabudget with Jane. At sana ay mai-share nyo rin to sa iba, lalo na yung mga nangangailangan din ng tips and advice kung paano mag-budget. So that's it for today. Thank you for watching and God bless you.